Good day mga ka-tarts! So nandito na tayo. We arrive at Luneta Park, Rizal Park. And time check, it's around 5:30 p.m. So ulbog na yung araw, medyo makulimlim na. Hindi naman maulan pero maganda yung panahon, no? At una natin puntahan yung Rizal Monument. Okay? Nandito tayo sa Luneta, hindi lang park kundi ang puso ng kasaysayan ng Pilipinas. Dating kilala bilang Bagong Bayan ang lugar kung saan hinatulan at binaril si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896 na kung saan naging sentro ito ng pambansang alaala. Ang monumento ni Rizal ay itinayo mula sa pagitan ng taong 1908 hanggang 1913. Dinisenyo ng Swiss sculptor na si Richard Kisling. Dito inilibing ang labi ni Rizal na naging simbolo ng pambansang pagkakaisa. Ang bantay sa monumento ay galing sa Marine Security and Escort Group ng Philippine Marines. Ito ay bahagi ng honor guard duty nila at ang pagpili ng mga bantay ay kadalasang nasa rank ng corporal at sergeant. May changing of guard duty o ceremony na periodic na nagpapalit ng mga bantay at minsan may silent drill exhibition din. Alam nyo ba na ang flagpole dito sa Luneta Park ay tinawag din na Kilometer Zero? Ito ang reference points kung saan sinusukat ang distansya ng mga pangunahing kalsada sa Pilipinas. Isa pang atraksyon na huwag mong palalagpasin pag nandito ka sa Rizal Park ay ang kanilang dancing and musical fountain. Isa sa pinaka-popular na night attractions na merong synchronized music at multicolor lighting at merong occasional fire effects para sa Instagrammable worthy and perfect spot na fountain area para mag-relax at panoorin ito kasama ang pamilya at mga kaibigan.
When in Manila, make your trip complete with a walk through the iconic world-class Rizal Park, a place where history, culture, and the true spirit of the Philippines comes alive for every traveler. So don't forget, even local or foreign tourists alike, visit Rizal Park or Luneta. Dito tayo mga katards sa Intramuros. As promised, yung Pasig Esplanade, no? So, tingnan natin. So, dito na tayo sa may Intramuros, dito sa Pasig Esplanade. Galing tayo dito sa may Bureau of Immigration sa may Intramuros. Tapos, gilid nitong bridge, yung bagong bridge. Diyan yung may mga parking dyan, tsaka may mga tuk-tuk dyan na pwede nyo sakyan. Then ito yung unang babati sa inyo, dito yung mga kainan. Tara! Good day mga katards! So nandito tayo ngayon sa pwesto ni Neneng B dito sa may Esplanade, Pasig Esplanade dito sa may Intramuros. At ito yung kanyang famous na hotdog. So titikman naman natin ngayon kung karapat-dapat ba na ang kanyang hotdog sa kanyang kasikatan. At tikman natin, no? So pwede naman special order katulad nito. Kung ayaw mo lagyan ng mayo or ketchup, tikman natin. So yun na nga yung hotdog ni Neneng B. So yan siya, oh. Dito siya sa Pasig Esplanade. So, maganda ang panahon ngayon, no? Time check is almost 7 PM. Ganyan lang panahon. Wala pang ilaw yung bridge, pero alam ko nagkakailaw. So yun yung tao. Ang ganda naman at least dito nila nilagay yung mga kainan. Yung rating natin sa hotdog ni Neneng B. Yung sausage, pwede. Malaman siya, malaki siya. Hungarian sausage siya. Pero yung tinapay medyo yung parang mahangin o crumbly na siguro alam mo naman yung fresh na tinapay sa hindi, no? And sa cheese, pwede namin cheese. Pa-cheese siya, no? Marami siyang sahog na cheese. So, yun nga. Isa sa mga bagay na pwede nyo puntahan dito sa Pasig Esplanade. Okay mga katard? Yan na, oh. Talay niya, avocado. Wala ka naman malalasahan na fresh na avocado, pero meron kang parang concentrate, no? More on gatas. So, onting background lang mga katart. So, dito tayo sa Intramuros, ang sikat na colonial fortress na ngayon ay isang chill walking district na. Itinatag nung Spanish era bilang walled city na sentro ng politika, simbahan at edukasyon sa loob ng higit 400 taon. Makikita mo ang fortifications, old churches at cobblestone streets. Ang Fort Santiago, Manila Cathedral at San Agustin Church. Isa sa latest riverfront spots ng Manila, ang Pasig River Esplanade.
Merong food bazaars, river sidewalk at ang bagong pasyalan. Kilala bilang Pasig Bigyang Buhay Muli ng current administration ni PBBM, isang master plan para i-revive ang 25-kilometer na stretch ng Pasig River at gawing continuous na walkable esplanade na tumatawid sa ilang lungsod ng Metro Manila. Table mga boss, mga madam, 99 pesos sa Sunny Rice. Sabi ko namin kayo nakarapataan sa bisyo kung paano talaga yung iupuan. 99 pesos sa Sunny Rice. Alam nyo ba na ang master plan para sa Pasig River Esplanade ay sinimulan lang noong August 2023 at yung unang phase na unang 500 meters binuksan noong January 17, 2024. At yung Jones Bridge hanggang Plaza Mexico, inaugurated yun noong June 23, 2024. Ito na yung may roof deck at commercial stalls kung nasaan tayo, no? Ngayon yung phase 3 from Plaza Mexico hanggang Fort Santiago, in-unveil dito noong February 27, 2025. At yung bagong 530-meter segment from Manila Post Office hanggang Arroceros, binuksan noong October 19, 2025 at patuloy na mag-e-expand. Planong gawing continuous route na may multi-kilometer esplanade na over several phases na target na mag-continue at magbukas hanggang sa susunod na taon, hanggang sa makumpleto ang master plan. Pero hanggang sa dumating ang panahon na yon, accessible naman na ang mga natapos na section. So as you explore Manila, don't miss adding Intramuros Pasig River Esplanade to your must-visit destinations. A beautifully restored riverside walkway beside the historic walled city where culture, history, food, and the vibrant soul of Manila blend into one unforgettable experience for every traveler.